Ang una sa ating listahan, ang time limit. Sa ngayon, 2 minuto na ang oras na binibigay sa mga MC kada round para ibitaw ang mga baon nilang bara. Tig 2 minuto dapat! Tig 2 minuto dapat! Tig 2 minuto stricto! Pero alam nyo ba na nag-umpisa talaga sa 1 minute per round ang flip top? Noong nag-uumpisa pa lang ang liga, 1 minuto lang kada round ang ibinibigay sa mga battle MC para ipakita yung skills nila. Kaya naman meron lang silang sumatotal na tig 3 minuto sa kabuuan ng laban. 1 minuto kay patas! 1 minuto kay abra, tahimik lang! Pero noong 2011 ay umangat sa 90 seconds o 1.5 minuto ang oras sa bawat round. Kaya naman, mas marami ng linya na mabibitaw o skills na pwedeng maipamalas. Unang 90 seconds! Yo, 90 seconds! 90 seconds! At sa kasalukuyan, tumatagal na ng 2 minuto ang typical na time limit sa flip top. Siguro ito na yung pinaka-eksaktong haba ng oras para ma-showcase ng mga battle MC yung husay nila sa entablado. Ikalawa sa ating listahan, ang OT o overtime. Way back 2010 ay meron talagang OT sa flip top at nangyayari to kapag sa tingin ng mga horado ay tabla o patas ang naipakita ng magkalabang MC sa loob ng tig-3 round. Kaya naman kapag nauwi sa OT ang boto ay nagkakaroon pa ng another round para mas makapag-decide ang mga horado kung sino ba talaga ang matimbang para sa kanila. Pero hindi rin ito nagtagal at inalis din at para sa akin mas napaganda pa nga na nawala yung OT sa liga dahil mas naging mabusisi yung mga horado kung sino ba talaga yung panalo para sa kanila. Ganon din sa mga battle MC dahil mas nagiging responsable sila na isiksik sa 3 round yung mga bara at taktika nila dahil wala na silang iisipin na baka umabot pa sa OT yung laban. Mas magaling, OT. Hindi ko matimbang eh. OT pa. Tay sila eh. OT. OT na natin. Narinig niyo 5 boto, OT! Pangatlo naman ay ang video upload ng flip top. Noong unang taon ng liga ay nahahati sa 2 upload ang bawat battle. Ilang halimbawa na lang dyan yung Looney vs Saito. Meron itong part 1 at part 2. Ganon din yung Abra vs Nothing Else, Target vs Delo, Batas vs Fuego at marami pang iba. Ito yung mga naunang laban ng flip top at kasama to sa history dahil sa mga video na to ay naipakilala sa atin ang ganitong klaseng sining. Sa ika-4 na pwesto, ang Ahon Event. Nakasanayan natin na kapag December o year-end, matik na ahon event yan. Totoo naman yon dahil sa ganitong buwan naman talaga isinasagawa ang ahon. Pero dati, hindi naman talaga sa huling buwan ng taon ang ahon event. Tulad na lang nung ahon 1, buwan ng Mayo ito ginanap at yung ahon 2, month of July naman ginawa. Pero kinatagalan, naisipan ni Boss Enigma na ito na mismo yung pinakatugmang event name para sa year-end. Kaya naman inilipat ito ng December. Nagsimula siya, hindi siya lagi yung year-ender eh. Parang habang nakakaisip pa ako ng mga ibang event name din, naisip ko parang pinakabagay na year-end event name, yung ahon na lang, kaya nilipat ko na siya ng December. Siya yung resulta ng buong taon ng paglalaban ng mga MC. Sa panglima, ang English Conference Battle at Beatbox Battle. Dati nga ay merong English at Beatbox Battle ang flip top. Ilan nga tumatak na English Conference event ay yung Tectonics 1 and 2, kung saan ay dumayo pa ang iba't ibang lahi para bumattle sa flip top. At sa English Conference din dati bumabattle si Boss Enigma. Ang nakalista naman sa ika-6 na pwesto ay ang mga flip top event na nawala o hindi na nasundan. May mga event name na taon-taon pa rin na isasagawa tulad ng Gain Assault, Second Sight, Zoning, Gubat, Vuelta Balentong, Universikulo at Ahon Event. Pero may mga event din na nahinto na o hindi na muli pang nasundan. Ilang halimbawa na lang dyan yung Aspakan, Kataga, 08 Magnitude at Gapo di Gulat. At meron din mga flip top event na isang beses lang nangyari katulad ng Oro Mata, Barako at Dagitay. Sa ika-7 pahina, ang flip top tryout. Ito yung nagiging daan ng mga battle MC para makapasok sa liga. Noon ang format ng tryout ay old school battle, yung may beat at on the spot. Kung sino ang mag-champion dito ay meron ng sure slot sa flip top. At namimili rin sila Sir Enigma sa iba pang sumalang sa nasabing tryout. Kung sinong battle MC pa ang nakikitaan nila ng potensyal ay bibigyan din nila ng special slot. Ngayon naman ang pinaka-tryout ay kinakailangan magpasa sa flip top ng 16 bars a cappella yung pang battle material at 16 bars with beat. Ang mga battle MC na mapipili dito ay magkakaroon ng battle sa event na tinatawag na 1 minutes. Written format na to kaya dapat maipakita nila dito na karapat-dapat sila mapasama sa roster ng flip top. Flip top, 1 minute! 1 minute magigay para sa parating natin matchup po. Nakalista naman sa pangwalo ang pinakaunang finals ng 2x2 at Isabuhay Tournament. Nakasanayan natin na sa Ahon ginaganap ang finals ng Isabuhay at 2x2. Pero ang unang event talaga na pinaganapan ng finals ng dalawang torneo ay ang Universikulo.
Sa pinakaunang unibersikulo naka-line up ang finals ng 2x2 noong 2012 at sa unibersikulo 2 naman ginanap ang first Isabuhay Finals. Kasabay ng pagbago nito noong napagdesisyonan ni Sir Enigma na ilipat sa year-end ang ahon event. Flip Top Unibersikulo 2x2 Finals, nandito tayo sa wakas pagtaos na ilang buwan. Yo, Flip Top Unibersikulo 2 nandito pa rin sa B-side. Isabuhay Finals na. Flip Top, magigay para sa laban na para tayo. Nakalista naman sa ika-9 na pahina ang writing quality. Mula 2010 hanggang ngayon, napakalaki na ng pinagbago ng mga battle MC pagdating sa sulatan. Napakaraming estilo na yun nasaksiyan natin at pati yung mga naririnig natin na linya, sobrang laki na ng pinagbago mula nung nag-uumpisa pa lang ang liga at nakakatuwang isipin na patuloy pa rin ang pag-angat ng kalidad nito. Pero either way, ito naman yung big dog Ari ko, shoot! So cute, sige lamon lang ng lamon. Ako yung lason na homebrewed. Ako yung tsokolate na nakahalo sa dog food. I'm so rude tong baliw. No good, kahit luwagan mo yung tornilyo, you're screwed. Willing akong tapusin ka kahit hindi ka interesting na parang long post. Pinaka-creative mo na linya tungkol pa sa titi ni Enigma. Puro ka low blows. Nahahanapan pa rin ng butas anumang lawak ng field na parang golf course. Jokes over bars o bars over jokes. I'm the best of both worlds! Pang-10 at huli sa ating listahan, ang hairstyle ni Sir Enigma. Ano ba talaga trip mo? Yung estilo mo parang buhok ni Arik, papalit-palit kada video.